Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 15 ng Hulyo at pinararangalan natin sa paggunita si San Buenaventura, obispo at pantas ng simbahan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, lalo tigit ang kapayapaan ng kaluluwa ni Arefelis. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nanulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino may utos sa inyong magparoon parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon, kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-saya na ako sa mga iyan
at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagabit niya ng lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong mga handog, ni sa inyong mga haing sa damba na isinunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutugod? Pag kayo'y tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig
Sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilina ng 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama sa misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikinig sa opisyal na himpilan ng Radyo 95.9, Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ano pong dahilan ng inyong pag-ibig sa kapwa? Anong dahilan ng pag-ibig ninyo sa inyong mga anak? Anong dahilan ng pag-ibig ninyo sa inyong mga magulang? O bakit mo iniibig ang iyong mga kaibigan? Bakit ka umiibig sa ibang tao? Anong dahilan mo? Sapagkat kung maririnig natin sa mabuting balita, baka malito tayo. Sabi ni Jesus, naparito siya para papaglabanin ang mga ama at mga anak, ang mga biyenang babae at ang mga manugang na babae. Yun ang sabi ni Jesus. Hindi siya naparito para magdala ng kapayapaan. Naparito siya para papaglabanin ang mga magkakasambahay. Kapag kayo ang tiningnan natin, baka malito tayo. Ibig sabihin po ba, Father, hindi ko dapat iniibig ang aking mga kapwa, ang aking mga kapamilya? Mali. Sapagkat ipinaliwanag ni Jesus, sabi niya, kung iniibig mo ang iyong anak, o ang iyong magulang, o ang iyong kapwa, nang higit sa Kanya, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Ang ipinapaliwanag ni Kristo sa mabuting balita ngayon, ang pag-ibig na meron tayo sa kapwa, sa pangyayari, sa lugar, sa mga bagay, anumang pag-ibig na meron tayo, dapat ang dahilan dahil mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang iyong mga anak, nagtatrabaho ka para sa iyong pamilya dahil mahal mo ang Diyos. Iniibig mo at iginagalang mo ang iyong mga magulang dahil mahal mo ang Diyos. Nagbibigay ka sa iyong kapwa, tinutulungan mo ang mahihirap dahil mahal mo ang Diyos. Wala na pong dapat iba pang dahilan. Sapagkat kung may iba pa tayong dahilan sa mga gawang mabuting ito, bukod sa pag-ibig sa Diyos, ibig sabihin, hindi tunay na pag-ibig ang ating ibinabahagi. Tanging ang pag-ibig lamang sa Diyos ang tunay na dahilan ng pag-ibig na mayroon tayo sa bawat isa. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang pag-ibig natin sa bawat isa, limitado. Di ka po minsan, kapag ka nagmamahal ka sa iyong pamilya, pagod na pagod ka, ikaw lang ang nagtatrabaho, pag uwi mo pa sa inyo, ikaw pa ang magluluto, ikaw pa ang maglilinis ng bahay, tapos ang iyong mga anak, naglalaro lang, nakatingin lang sa TV, madaling araw pa na uwi. Tinanin niyo, nagkukulbitan kayo, diga? Totoo eh. Pero bakit ka nagmamahal? Kapag ka tiningnan mo lamang ang pag-ibig ng mundong ito, abay mapapagod ka. Pero kung ang pag-ibig na iyan, ang ginagawa mo sa iyong pamilya, ay dahil mahal mo ang Diyos, araw-araw gagawin mo iyan, kahit napagod ka na. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, kailanman, hindi mababago. Yun po ang gawin ninyong dahilan ng lahat ng pag-ibig na meron tayo
sa mga magkasintahan, sa mga mag-asawa, sa magkakaibigan, lahat ng pag-ibig na meron tayo sa mundong ito, gawin ninyong dahil mahal ninyo ang Diyos. Upang kapag dumating na nasusukol ka na sa iyong kakayanan at parang ayaw mo nang umibig, iisipin mo ang tunay na dahilan. Hindi mo mahal ang iyong magulang dahil sila'y magulang mo. Hindi mo lang mahal ang iyong mga anak dahil sila'y mga anak mo. Hindi mo lang mahal ang iyong kasintahan dahil siya'y iniibig mo. Mahal mo ang kapwa dahil mahal mo ang Diyos. At kapag ka nanatili sa iyo ang pagmamahal mo sa Diyos, dun papasok ang gantimpala sa bandang huli. Oo, hindi ka nasuklian ng pag-ibig ng iyong kapwa. Oo, hindi ka napasalamatan ng iyong mga anak. Oo, hindi naging tapat ang iyong kapareha. Pero kailanman ang Diyos hindi magkukulang sa sino mang umiibig sa kapwa dahil sa pag-ibig mo sa Kanya. Kaya nga po sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong sabihin sa Kanya, Panginoon, palaguin mo po ako sa pag-ibig sa iyo, upang sa mga limitado kong pakikipagrelasyon at pag-ibig sa kapwa, palagi kong maunawaan na ang lahat ng aking pakikipagrelasyon at pag-ibig sa iba ay dahil iniibig kita, ikaw na dahilan ng lahat sa aking buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig nagmamahal sa'yo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig nagmamahal sa'yo. Naming mapagmahal na sa ngalan ng Diyos at buong sinundo sa nagawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana ngayong kami naghahain para sa si San Buenaventura ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilaan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakat, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, ni Santo Padre Pio at ni San Buenaventura, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Ama ng maawain, kupkupin mo't pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak
sa bawat panik at sulok ng daigdig. Alalahanin mo si Arefelis na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Sa pagbibigay dangal sa aba naming katawan, nagagawing maningning sa liwanag ng pagkabuhay. Kaawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, nadadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag kaming nasilayan ng iyong kagandahan, kami magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pananaligan ng uliran naming si San Buenaventura ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, magmahal sa kapwa ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.